Buong buhay mo, naniniwala kang ang takot ay para sa iyong proteksyon. Pero paano kung sabihin kong ang takot pala ang pinakamalaking magnanakaw ng iyong mga pangarap? Pinilit ka nitong magtrabaho ng husto sa mga trabahong kinasusuklaman mo, pinabayaan mong mawala ang mga kahanga-hangang oportunidad, at pinaniwala kang hindi ka kaya. Ang pinakanakakagulat, hindi ito nangyari ng aksidente na program mo ang sarili mo sa takot simula pagkabata. Ang tanong, hanggang kailan mo hahayaang kontrolin ng kasinungalingang ito ang iyong buhay? May natuklasan ako na lubos na nagbago ng pananaw ko sa buhay, ang takot ay hindi ang tunay na kaaway. Simpleng sintomas lamang ito. Ang tunay na sumisira ng mga pangarap ay ang kawalan ng kaalaman. Isipin mo ito saglit. Ilang beses ka nang tumigil sa paggawa ng isang bagay dahil lang sa hindi mo alam kung paano ito gagawin. Gusto mong mamuhunan pero hindi mo gaanong naintindihan kaya naman na-paralyze ka. Naisipan mong magpalit ng trabaho pero hindi mo alam ang aasahan kaya sumuko ka bago pa man subukan. Ang kawalan ng kaalaman ay lumilikha ng pag-aalala at ang pag-aalala ay nagiging takot. Isang masamang ikot na nakakulong sa milyon-milyong tao araw-araw. Ako mismo ay naranasan ko na yan. Noong nasa Toronto Fire Department ako, pinapangarap kong magkaroon ng sarili kong negosyo. Pero may problema, walang umaalis sa trabahong iyon. Ligtas ito, stable, at natatakot akong maging exception. Ang ideya pa lang ng pagsusumite ng aking resignation letter ay nagpapabilis na ng tibok ng aking puso. Iniisip ko ang lahat ng maaaring magkamali. At alam mo ba ang totoo? Hindi ko sapat na naintindihan para makita ang mga bagay na maaaring maging tama. Ang takot ay hindi ako pinoprotektahan, paralyzed lang ako dahil kulang ako ng kaalaman para mapalitan ito ng tiwala. Kapansin-pansin na pagkatapos ng 35 taon, ang mekanismong ito ay mas lumalakas pa. Karamihan sa mga tao ay nagtayo na ng buhay batay sa mga ugali, paniniwala, at responsibilidad. At kapag lumitaw ang pagnanasang magbago, ang unang reaksyon ay palaging ang takot. Paano kung mabigo ako? Paano kung mawala ang kaunting meron na ako? Paano kung pagtawanan nila ako? Ang mga tanong na ito ay nakakasira na parang asid. Pero pansinin, lahat ng ito ay nagmumula sa kakulangan ng pag-unawa. Hindi ang tunay na panganib ang nakakatakot, kundi ang iyong iniisip ng walang sapat na impormasyon para masuri. Malinaw na ipinapakita ito ng agham. Ang mga pag-aaral ng American Psychological Association ay nagpapakita na ang karamihan sa mga takot sa pananalapi ay hindi nagmumula sa tunay na sitwasyon ng bank account, kundi sa isang mali ang pag-unawa ng isang tao sa kinabukasan. Para bang pinupunan ng isipan ang mga puwang gamit ang pinakamasamang sitwasyon. At kapag naniniwala ka sa sitwasyong ito, ang katawan ay tumutugon na parang totoo ito. Tumataas ang pagkabalisa, bumibilis ang tibok ng puso, sumisikip ang tiyan. Lahat dahil wala kang sapat na datos, kaalaman, o kaliwanagan para makita ang ibang mga posibilidad. Malinaw kong naaalala ang araw na ipinakilala sa akin ng isang mentor ang librong Think and Grow Rich. Para itong pagbubukas ng bintana sa isang madilim na silid. Natanto ko na ang takot na nakadominate sa akin ay walang matibay na basehan. Ito ay bunga lamang ng aking kamangmangan sa kung paano gumagana ang isipan, kung paano gumagana ang mga batas ng sansinukob. Nang magsimulang akong mag-aral, may isang bagay sa loob ko ang lumakas. Hindi ko agad na inalis ang takot, pero napagtanto kong mapapalitan ko ito. Ang bawat pahinang nabasa ay isang tipak ng tiwala na inilagay sa lupa na dati ay walang laman. At narito ang isang tanong na maaaring makaapekto sa iyo, ang iyong mga pinakamalaking takot ba ay hindi mga butas ng kamangmangan sa iyong buhay? Natatakot kang mamuhunan dahil hindi mo naintindihan ang pamumuhunan. Natatakot kang magbukas ng negosyo dahil hindi mo nauunawaan ang proseso. Natatakot kang lumipat ng lungsod dahil hindi ka sapat na nagsaliksik. Hindi ang panganib ang nakakatakot, ang hindi alam. At kapag nilinaw mo ang hindi alam gamit ang kaalaman, mawawala ang kapangyarihan ng takot. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi kong ang kamangmangan ang tunay na kaaway. Ang takot ay ang boses lamang nito. At ang tanging armas laban dito ay ang pag-unawa. Sa bawat bagong impormasyon, sa bawat pag-aaral, sa bawat mentor na iyong pakikinggan, ang takot ay natutunaw na parang hamog sa harap ng araw. Ang sikreto ay huwag tumigil sa pag-aaral. Dahil ang sandaling tumigil ka sa pag-aaral at paghahanap ng kaliwanagan ay ang sandaling muling lumalaki ang takot.
At kapag nangyari ito pagkatapos ng 35 taon, mas mabigat ang pakiramdam dahil hindi na lang ikaw ang umaasa sa iyong mga desisyon, kundi ang iyong pamilya, ang iyong mga anak, ang iyong katatagan. Kaya, ang tunay na magpapalaya sa iyo ay hindi ang pagkukunwaring hindi ka natatakot. Tanggapin na ang takot ay laging lumilitaw kapag kulang ang kaalaman. At saka, sa halip na tumakas, magdesisyon kang mag-aral, maghanap, magsaliksik. Iyon ang nagpapalit ng kawalan ng katiyakan sa kaliwanagan, ang kawalan ng seguridad sa tiwala, at ang takot sa tapang. At sa sandaling maunawaan mo ito, ang iyong buhay ay hindi na magiging pareho. Mayroong isang di nakikitang puwersa na kumokontrol sa buhay ng karamihan sa mga tao, at ang nakakatakot ay hindi nila ito namamalayan. Mula pagkabata, naprogram na tayong maniwala sa mga ideyang hindi natin talaga pinili. Lumaki tayo na nakikinig sa mga pariralang tulad ng ang pera ay hindi nagdudulot ng kaligayahan, mas mabuti na ang seguridad kaysa sa panganib, maging makatotohanan. At ang mga salitang ito ay nagtatanim sa ating isipan hanggang sa maging mga katotohanan. Ang problema ay ang programming na ito ay nakaukit sa ating subconscious, at mula roon, sinisimulan itong pangasiwaan ang ating mga desisyon na parang autopilot ng isang eroplano. Maaaring isipin mong malaya ka, na ang iyong mga desisyon ay batay sa iyong nais, pero ang totoo ay kadalasan, inuulit mo lang ang mga pattern na inilagay sa iyo. Ito ang tinatawag kong paradigm, isang hanay ng mga ugali, paniniwala, at mga kondisyon na bumubuo ng isang uri ng internal software. At ang software na ito ay hindi nagtatanong. Sinusunod lamang nito ang mga utos. Kung naprogram kang maniwala na ang tagumpay ay mahirap at ang pera ay kulang, ang subconscious ay gagawa araw at gabi upang tiyakin na ang iyong buhay ay tumutugma sa pananaw na iyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao, paglampas ng 35 taon, ay nagsisimulang makaramdam ng isang uri ng di nakikitang kulungan. May mga pangarap sila, may mga gusto, ngunit may isang bagay na laging humihila pabalik. Para bang may hadlang na hindi mapagtagumpayan. Ang hadlang na ito ay hindi totoo, ngunit tila hindi masisira dahil nasa antas ito ng subconscious mind na hindi nakikilala ang pagitan ng katotohanan at ilusyon. Tinatanggap lamang nito ang paulit-ulit na sinabi. Isipin mo, ilang beses mo na bang nais na gumawa ng isang matapang na desisyon, tulad ng pagpapalit ng trabaho, pagbubukas ng negosyo, pamumuhunan sa isang bagong bagay, at agad na may isang panloob na tinig na nagsasabi na, hindi ito para sa'yo. Ang tinig na iyon ay hindi iyo. Iyon ay ang programming na na-install sa iyo. Para bang may virus na tumatakbo sa likuran ng sistema na pumipigil sa iyo na ma-access ang iyong buong potensyal. At ang pinakamasakit ay ang programming na ito ay madalas na ipinasa ng mga taong nagmamahal sa iyo at sa tingin ay pinoprotektahan ka. Mga magulang, guro, kaibigan, lahat ay nagbabahagi ng kanilang sariling mga limitasyon at inilalagay ito sa iyo. Naalala ko kung paano ako nakondisyon na maniwala na ang mga trabaho lang ang paraan para magkaroon ng seguridad. Nang sumali ako sa Toronto Fire Department, sinasabi ng lahat na dapat akong magpasalamat sa pagkakaroon ng isang matatag na trabaho at huwag nang mag-isip na mangahas. At iyon ay may katuturan dahil walang umaalis sa trabahong iyon. Pero ang presyo ng pagsunod sa pattern na ito ay ang pagsupil sa aking pagnanasang lumago. Nang mapagtanto ko na ang ikatotohanang iyon ay hindi akin, kundi isang minanang programming, nagawa kong sirain ito. Ang takot na naramdaman ko ay hindi akin, ito ay refleksyon ng kolektibong mentalidad na nakapaligid sa akin. Ngayon, nakikita ko ang libu-libong tao na nakakaranas ng parehong dilema. Nagtatrabaho sa isang bagay na hindi nila gusto, ngunit nagpapatuloy dahil na-program silang maniwala na ang seguridad ay mas mahalaga kaysa sa katuparan. Nag-ipon sila ng pera sa bangko dahil natatakot silang mamuhunan, dahil tinuruan silang maniwala na ang panganib ay palaging mas malaki kaysa sa gantimpala. At gumugugol sila ng mga dekada na hindi namamalayan na sinusunod nila ang mga utos na hindi nila kailanman sinadyang pinili. Pinatunayan na ng modernong psikolohiya na ang malaking bahagi ng ginagawa natin araw-araw ay pinangangasiwaan ng mga walang malay na ugali. Mahigit 70% ng ating mga aksyon ay nagmumula sa autopilot na ito. Ipinaliwanag nito kung bakit, kahit na magbasa ka ng isang nakaka-inspire na libro o manood ng isang motivational video, ang sigla ay panandalian lamang. Dahil ang conscious mind ay nakakaintindi, ngunit ang subconscious ay patuloy na naprogram sa parehong paradigms. Ngayon gusto kong mag-isip ka, ano ang mga parirala, mga pag-isip, at mga paniniwala na paulit-ulit na lumalabas sa iyo sa loob ng maraming taon?
Talaga bang yun? O na-program ito ng isang taong hindi pa nakakarating kung saan mo gustong makarating? Ang punto ay, hanggat hindi mo nakikilala at pinapalitan ang mga programming na ito, ang iyong buhay ay patuloy na kontrolado ng isang script na hindi mo isinulat. Ang pagsira sa isang paradigm ay parang pagre-reprogram sa isang computer. Mahirap ito, nangangailangan ng pag-uulit at disiplina, ngunit posible. At ang unang hakbang ay ang kilalanin na umiiral ang programming na ito. Dahil sa sandaling makita mo ang kulungan, hindi ka nabihag. At kapag sinimulan mong pakainin ang iyong subconscious ng mga bagong imahe, mga bagong pag-isip, at mga bagong impormasyon, ang lumang programming na ito ay nagsisimulang mawalan ng lakas. Ang autopilot ay maaaring subukang hilahin ka pabalik, ngunit sa bawat pagpilit mong magreprogram, mas lumalapit ka sa pagkuha ng kontrol. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag naunawaan mo na hindi mo kailangang mabuhay ang buhay na inilagay sa iyo. Maaari kang lumikha ng bago. At ang bagong programming na ito ay hindi na kailangang sundin ang parehong mga panuntunan ng limitasyon na nagkulong sa iyo sa loob ng maraming taon. Ang desisyon na magreprogram ay iyo. Ngunit ito ay mangyayari lamang kapag mayroon kang lakas ng loob na tanungin kung ang mga pag-isip na nakadominate sa iyong buhay ay talagang iyo o mga mana lamang mula sa isang nakaraan na hindi nakapaki-pakinabang para sa iyo. Kaunting tao ang nakakapansin kung paano tahimik na kinakain ng takot ang buhay dahil bihira itong lumitaw ng malinaw. Nagkukunwari ito sa mga maliliit na pag-aalala, sa paulit-ulit na mga pag-isip, sa mga gabing hindi makatulog. Una, nag-aalala ka. Pagkatapos ng maraming pagpapakain sa pag-aalalang ito, nagsisimula ng tumugon ang katawan. Bumibilis ang tibok ng puso ng walang maliwanag na dahilan, nagiging maikli ang paghinga, ang isip ay tila umiikot ng walang pahinga. Iyon ay ang pagkabalisa na kumakatok sa pinto, at doon maraming tao ang gumagamit ng mga gamot para patahimikin ang sintomas, nang hindi namamalayan na ang tunay na problema ay nananatili sa loob. Kapag ang pagkabalisa ay hindi ginagamot sa pinagmulan nito, ito ay nilulunok at itinatago, at ang nangyayari ay mas masama pa, ito ay nagiging depresyon. Nakita ko na ang ikot na ito na umuulit ng libu-libong beses. Mga matalinong manggagawa, mga ama ng pamilya, mga mahuhusay na babae, lahat ay nakakulong sa isang pattern na nagsisimula sa isang simpleng pag-aalala sa pananalapi o propesyonal at nagtatapos sa mga emosyonal at pisikal na pagbagsak. Naalala ko ang mga taong nakilala ko sa mga seminar, mga taong may malalaking pangarap, ngunit lumapit sa akin na may mga mata na walang ningning, na may daladalang listahan ng mga gamot sa bulsa. Hindi nila naiintindihan na ang kanilang nararanasan ay hindi malas o tadhana, kundi ang natural na bunga ng mga taon na pagpigil sa mga damdamin at pagpapakain sa mga negatibong pag-isip ng hindi naghahanap ng kaalaman para mapalitan ang mga ito. Ang katawan ay hindi nagsisinungaling. Palagi nitong ipinakikita ang sinusubukang itago ng isipan. Ipinakita na ng mga pananaliksik ng World Health Organization na ang depresyon ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pag-absent sa trabaho sa mga taong mahigit 35 taon. Hindi ito nangyayari dahil bigla na lang naging mahirap ang buhay sa edad na yon, ngunit dahil, sa loob ng mga dekada, ang mga hindi nalutas na pag-aalala ay naipon hanggang sa sumabog. Ang sakit ay hindi bigla na lang lumilitaw, ito ay tahimik na itinatayo araw-araw, sa bawat pagpigil mo sa pagkabalisa sa halip na gawin itong isang malay na aksyon. Naranasan ko na ito mismo. Nang magdesisyon akong umalis sa Toronto Fire Department, ang takot ay nananaig sa akin. Nagpupuyat ako, iniisip ang mga bagay na maaaring magkamali. Ang katawan ay tumutugon, sakit ng tiyan, paninikip ng dibdib, isang pakiramdam na parang mawawalan ako ng lahat. Nang panahong iyon, hindi ko naintindihan na iyon ay simpleng maling paggamit ng enerhiya. Tahimik akong nagtitiis, pilit na nagpapakita ng lakas, pero sa kalooban ko ay mabigat na pasanin. Nang simulan kong pag-aralan ng malalim ang paggana ng isipan, saka ko napagtanto na ang bawat sintomas ay isang babala, isang malinaw na hudyat na hinahayaan kong diktahan ng pag-aalala ang aking mga desisyon. Marahil ay nararanasan mo rin ito ngayon. Baka nag-aalala ka sa mga bayarin, sa kinabukasan ng iyong mga anak, o sa posibilidad na mawalan ng trabaho. At ang pag-aalalang ito, kapag walang mahanap na labasan, ay nagiging pagkabalisa. Unti-unting nadarama mo ang pagkukulong, sinasarili mo ang mga nararamdaman para hindi mabahala ang pamilya, at ang naipon na enerhiya ay nagiging depresyon. Hindi ito kahinaan, isang natural na proseso lamang ito kapag hindi mo nauunawaan kung paano haharapin ang ugat ng problema.
Ang ugat ay palaging nasa iisang punto, kawalan ng pag-unawa. Kapag hindi mo nauunawaan ang sitwasyon, ang iyong isipan ay lumilikha ng mga nakakatakot na senaryo. Ngunit kapag sinimulan mong hanapin ang kaalaman, mag-aral, at maunawaan kung paano talaga gumagana ang mga bagay-bagay, ang siklong ito ay maaaring masira. Ang takot ay hindi nalalago dahil ang kamangmangan ay napalitan ng kaliwanagan. Para itong pagsindi ng ilaw sa isang madilim na silid, agad na nawawala ang mga halimaw. Sinabi ko ito dahil nakasama ko na ang mga taong nagbago ng buhay sa pag-unawa sa prosesong ito. Naalala ko ang isang babaeng nagdurusa sa mga panic attack at naniniwalang hindi na siya muling makakapagtrabaho. Laging may gamot na iniinom hanggang sa mapagtanto niyang ang kanyang pagkabalisa ay hindi kaaway, kundi isang senyales na kailangan niyang baguhin ang kanyang paraan ng pag-isip. Nagsimulang mag-aral, magsulat araw-araw ng mga iniisip na bumabagabag sa kanya, at unti-unti niyang napalitan ang kadiliman ng kawalan ng katiyakan ng kaliwanagan. Ngayon ay payapa na siyang nabubuhay, nakabalik na sa trabaho, at sinabi sa akin na nawala ang pagkabalisa nang maunawaan niya ang dahilan. Ito ang puntong hindi pinapansin ng marami, hindi mo kailangang tanggapin ang siklong ito bilang tadhana. Ang pag-aalala, pagkabalisa, depresyon, at sakit ay hindi maiiwasan. Ito ay bunga lamang ng pagpapahintulot sa takot na mananaig ng hindi hinahanap ang kaalamang makapagpapawi nito. Ipinapakita ng katawan ang mga senyales, ngunit maaari mong piliing baguhin ang direksyon. At kapag nagbago ka, hindi lamang ang iyong isipan ang magiging payapa, kundi ang buong katawan mo ay magsisimulang tumugon ng may lakas, kalusugan, at sigla. Sapagkat, sa kalooban, ang takot ay hindi kailanman naging problema. Ang problema ay palaging ang hindi pag-alam kung paano ito haharapin. Mayroong isang kapanapanabik na bagay na kakaunti lamang ang nakakaunawa. Kapwa ang takot at ang pananampalataya ay nangangailangan na maniwala ka sa isang bagay na hindi mo nakikita. Isipin mo ito ng mabuti. Pinapaniwala ka ng takot sa mga senaryo ng pagkabigo, sa mga problemang maaaring hindi mangyari, sa mga sakunang nililikha ng iyong isipan at bihirang matupad. Samantalang ang pananampalataya ay humihiling ng eksaktong pareho, ngunit sa kabaligtaran, ang maniwala sa tagumpay bago pa ito mangyari, ang maniwala sa kasaganaan kahit na ang lahat sa paligid mo ay nagpapakita ng kakapusan, ang maniwala sa isang magandang kinabukasan kahit na ang kasalukuyan ay tila nakakalito. Ang punto ay pareho ang enerhiya, ngunit magkaiba ang resulta. Natuklasan ko ito sa praktikal, hindi theoretical na paraan. May panahon na $4,000 lamang ang kinikita ko sa isang taon. Nakatali ako sa mga trabahong hindi nakakapagbigay ng kasiyahan, laging may utang, at hindi nakakakita ng solusyon. Nang simulan kong pag-aralan ng malalim ang paggana ng isipan, sinimulan kong ilapat ang mga prinsipyong ito araw-araw, kahit na hindi ko lubos na nauunawaan kung paano ito magiging matagumpay. Sa unang taon, ang kita ko ay umakyat sa $175,000 at hindi na tumigil sa paglaki. Nangyari ito hindi dahil nagbago ang ekonomiya, hindi dahil nakatanggap ako ng regalo mula sa tadhana, kundi dahil binago ko ang paraan ng paggamit ko sa enerhiya ng pananampalataya. Nagsimula akong maniwala sa isang bagay na hindi ko pa nakikita, ngunit umiiral na sa loob ko bilang posibilidad. Ito ang malaking pagkakaiba, ang takot ay pumipigil, ang pananampalataya ay nagpapakilos. Kapag pinakain mo ang takot, ang katawan ay nagiging tensyonado, ang isipan ay nahuharang, ang mga oportunidad ay dumadaan sa harap ng iyong mga mata at hindi ka makapanguna. Ngunit kapag pinili mo ang pananampalataya, para bang may binuksan kang pinto. Ang mga ideya ay nagsisimulang dumaloy, ang pagkamalikhain ay nagigising, ang mga koneksyon ay lumilitaw, at bigla mong nakikita ang mga daang dati hindi mo nakikita. Hindi ito mahika, ito ay batas. Ang bagay na sinusuportahan mo sa damdamin sa isipan ay nauwi sa pagpapakita sa pisikal na mundo. Tingnan mo ang sinumang matagumpay na tao. Bago pa man makamit, naniniwala na siya. Si Steve Jobs, halimbawa, ay naniniwala na maipapasok niya ang personal computer sa tahanan ng bawat individual sa panahong tila imposible ito. Walang garantiya, walang halimbawa, tanging isang paningin na pinapakain ng pananampalataya. At ang pananampalatayang ito, na pinananatili ng may pagtitiyaga, ay naging isa sa pinakamalaking kumpanya sa mundo. Maaaring ipinagpapatuloy ang takot sa mga unang pagkabigo, ngunit ang pananampalataya ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ngayon isipin ang iyong sariling buhay. Ilang beses mo na bang hinayaan na manalo ang takot dahil mas naniwala ka sa pagkabigo kaysa sa posibilidad ng tagumpay?
Ilang proyekto na ang inilibing mo bago pa man magsimula dahil lumikha ang iyong isipan ng mga kwentong hindi ito gagana. Ang nakakatawa ay naniniwala ka na, ngunit sa maling panig. Para bang namuhunan mo ang lahat ng iyong kapangyarihan sa paglikha sa pagsuporta sa imahe ng isang negatibong bagay. At nais kong magtanong sa iyo ng isang taos-pusong tanong, kung may kakayahan ka ng maniwala sa isang bagay na hindi mo nakikita, bakit patuloy na pinakakain ang panig na pumipigil? Kung ang pananampalataya at takot ay nangangailangan ng parehong pagsisikap sa pag-isip, walang saysay na piliin ang pumipigil. Ang may malay na pagpili sa pananampalataya ay hindi nangangahulugang pagwawalang bahala sa katotohanan, ngunit ang pagbibigay kahulugan sa katotohanan batay sa mas malalaking posibilidad. Ito ay ang pagpapasya na, kahit nasa harap ng mga paghihirap, palaging may labasan, palaging may susunod na hakbang, palaging may solusyon na naghihintay na matuklasan. Nang simulan kong mamuhay ng ganito, nagbago ang lahat. Ang takot ay lumilitaw pa rin, ngunit natutunan ko itong gamitin bilang isang senyales na kailangan kong palawakin ang aking pag-unawa. At sa bawat pagpili ko sa pananampalataya, kahit na hindi ko nakikita ang agarang mga resulta, para itong pagtatanim ng isang di nakikitang binhi. Sa paglipas ng panahon, ang binhi ay sumibol at namunga na hindi ko sana makakamtan kung pinili ko ang pagkaparalisa ng takot. Ang pinakakamangha-manghang bagay ay hindi ito isang kakayahang natatangi sa ilang tao. Lahat ay may taglay na kapangyarihan upang baguhin ang di nakikita sa katotohanan. Ito ay isang universal na batas. Ang universo ay tumutugon hindi sa kung ano ang iyong ninanais sa ibabaw, kundi sa kung ano ang tunay mong pinaniniwalaan, sa kung ano ang iyong pinupuno ng emosyon. Kung sinusuportahan mo ang pananampalataya, ang universo ay maghanap ng mga paraan upang buksan ang mga pinto. Kung sinusuportahan mo ang takot, lumilikha ito ng mga pader na tila hindi matatawid. Ang katanungan ay, ano ang iyong pipiliing paniwalaan simula ngayon? Sapagkat, gusto man o hindi, naniniwala ka na sa isang bagay. Ang takot ay isang pagpipilian, ang pananampalataya rin. At ang resulta ng iyong buhay ay depende lamang sa kung aling panig ang iyong pinipili na suportahan araw-araw. Kapag ang enerhiya ay nakukulong sa pagkabalisa, lahat ng bagay sa iyong buhay ay tila nahuhugot. Gumigising kang pagod. Walang gana, iniisip ang lahat ng maaaring magkamali. Para bang nasa pedal ng gas at preno ka ng sabay, umiikot ang makina, ngunit hindi gumagalaw ang sasakyan. Ang nakakasakal na pakiramdam na ito ang kumukonsumo sa karamihan ng mga tao araw-araw. At ang mas masama ay marami ang hindi namamalayan. Tinatawag itong stress, sinasabing pagod, ngunit sa kalooban, ito ay pagkabalisa na nagbabago ng iyong potensyal sa pagkaparalisa. Ngayon, kapag kinuha mo ang parehong enerhiya at itinuro ito ng may pananampalataya at kaliwanagan, isang pambihirang bagay ang nangyayari, nagiging pagbilis ito. Nagsisimula kang maglakad ng mas mabilis, mag-isip ng mas maayos, kumilos ng may higit na pananalig. Bigla, ang mga pintuang tila nakakandado ay nagsisimulang bumukas, ang mga tao ay nagsisimulang lumitaw sa iyong buhay, at ang mga sitwasyon na tila imposible ay nagsisimulang magkasya. Hindi ito pagkakataon, ito ay enerhiya sa pagdalaw. Naranasan ko ito nang simulan ko ang aking negosyo sa paglilinis. Wala akong formal na pag-aaral, walang karanasan sa negosyo, walang puhunan. Ang taglay ko ay isang matinding pagnanasa at isang malinaw na imahe ng kung ano ang gusto kong makamit. Ang kaliwanagan na ito ang nagpabangon sa akin ng maaga, kumakatok sa bawat pinto, inaalok ang aking serbisyo nang may matinding pananalig na ang mga kliyente ay nakakaramdam ng tiwala sa akin. Sa loob lamang ng isang taon, kumikita na ako ng higit sa $100,000, isang bagay na hindi maisip para sa isang taong galing sa aking pinanggalingan. Ngunit hindi ito mahika, ito ay muling itinuro na enerhiya. Habang ginagamit ng karamihan sa mga tao ang enerhiya upang pakainin ang pagkabalisa, binago ko ito sa pagbilis. Isipin mo kung ilang beses mo na naramdaman ang pagkaparalisa dahil sa takot, ngunit, kasabay nito, ang iyong puso ay tumitibok ng mas malakas, ang iyong isipan ay nag-isip ng mabilis. Ang enerhiyang ito ay hindi kailanman negatibo sa kanyang sarili. Ang nagiging sanhi ng pagkaparalisa nito ay ang paraan ng pagtuturo mo nito. Ang pagkabalisa ay ang parehong gasolina na maaaring gamitin upang lumikha. Ang pagkakaiba ay kung saan mo pipiliing ituon ang pansin. Kapag itinutok mo ang iyong atensyon sa iyong kinatatakutan, ikaw ay pumipigil. Kapag itinutok mo ang iyong atensyon sa iyong ninanais, ikaw ay bumibilis.
At ang katawan ay tumutugon ng iba, sa halip na mabibigat na balikat, nakakaramdam ka ng gaan, sa halip na maikling paghinga, humihinga ka ng malalim, sa halip na mabagal na mga hakbang, nagsisimula kang maglakad ng mas mabilis. Ngayon, isipin mong ilapat ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Mayroon kang mahirap na gawain sa trabaho at, sa halip na gumugol ng maraming oras sa pag-aalala, nagpasya kang isipin ang pakiramdam ng pagkumpleto ng tungkulin, ng pagiging kinikilala dahil sa resulta. Napapansin mo ba ang nangyayari? Ang pagkabalisa ay nagbabago sa enerhiya ng pagkilos. Nagsisimula kang magtrabaho ng may higit na focus, higit na pagkamalikhain, higit na determinasyon. O isipin ang isang taong nangangarap na magbukas ng negosyo, ngunit natigil sa paano kung magkamali. Ang taong ito ay ginagastos ang lahat ng kanyang mahalagang enerhiya sa mga negatibong senaryo. Ngunit kung kinuha niya ang parehong enerhiya at inisip ang mga parokyano na dumarating, ang mga bayarin na nababayaran, ang pag-unlad na nagaganap, otomatikong nagsisimulang gumana ang katawan upang mapakita ang katotohanan ito. Maraming tao ang naniniwala na ang tagumpay ay isang bagay na swerte, ngunit maaari kong sabihin, hindi ito swerte, ito ay panginginig. Napansin mo na ba kung paano ang ilang mga tao ay tila nakakaakit ng mga oportunidad ng walang kahirap-hirap? May kinang ang kanilang mga mata, matatag ang kanilang lakad, may paraan ng pagsasalita na nagpapakita ng tiwala. Hindi naman sa wala silang problema, natutunan na nilang baguhin ang pagkabalisa sa pagbilis. Naglalakad sila ng may kaliwanagan ng layunin, at ito ay nakakahawa sa mga nasa paligid. Ang punto ay maaari mo ring gawin ito. Subukan ang sumusunod, sa susunod na maramdaman mo ang pagkabalisa, sa halip na subukang umiwas dito o pigilan, magpahinga ka. Huminga ng malalim, pumikit, at itanong sa iyong sarili, paano ko magagamit ang enerhiyang ito upang gumalaw ngayon? Baguhin ang tensyon sa pagkilos, ang takot sa paggalaw, ang pag-aalinlangan sa desisyon. Mapagtanto mo na hindi ito ang pag-aalis ng pagkabalisa, kundi ang pagbabago nito sa pag-uudyok. Sa sandaling ito, nagsisimulang bumilis ang iyong buhay, nagsisimula kang makapasok sa isang daloy kung saan ang mga bagay ay basta na lamang nangyayari. At kapag nangyari ito, walang pagbabalik, dahil natuklasan mo na palagi kang may pakpak, pinipilit mo lamang gamitin ang preno. Gusto mo bang palawakin ko ang paksang ito sa pamamagitan ng paggawa ng isang uri ng gabay na ehersisyo, na parang ako ay gumagabay sa tao ng sunod-sunod upang maranasan ngayon mismo ang pagbabagong ito ng pagkabalisa sa pagbilis? Magiging kapaki-pakinabang ito para sa mga manonood upang maramdaman ang pagbabago sa mismong sandaling pinapanood nila. Ang pinakamahalagang punto na kailangan mong tandaan ay ang enerhiya ay hindi kailanman nawawala, nagbabago lamang ito ng direksyon. Ang parehong puwersang pumipigil sa iyo ngayon sa pagkabalisa ay maaaring, sa sandaling magpasya ka, maging pagbilis at magbukas ng mga daang tila imposible noon. At kung naramdaman mong ang nilalamang ito ay direktang nakipag-usap sa iyo, kung gayon ay maghanda, dahil sa susunod na video na lumilitaw sa screen, aakyat ka pa ng isang baitang sa iyong pag-unlad sa karunungan at magiging 1% na mas mahusay kaysa sa kung ano ka ngayon. Salamat sa pagsama sa akin, hinihintay kita sa susunod na video.